Ano ba yung mga kailangan nating application para may stabilize natin yung cellphone natin for gaming? So, ang unang-una dyan ay SetEdit, A-Shell, Shizuku, at saka Greenify. Pag na-download nyo na yung mga yan, pumunta lang kayo sa settings ng inyong mga cellphone. Pag nasa settings na kayo ng inyong mga cellphone is hanapin nyo yung My Phone or About Phone. Pagkatapos nun is hanapin nyo naman yung build number and itap nyo lang yon ng mga 7 times. And then magkakaroon kayo ng developers option. Pag nagkaroon na kayo ng ganun, ng developers option, i-turn on nyo lang and then hanapin nyo yung wireless debugging and USB debugging. So in this video, gagamitin natin yung wireless debugging. Pagkatapos niyan, pumunta kayo sa Shizuku app. And then, i-start nyo lang yung pairing. And then, click nyo lang yung pairing code sa wireless debugging. Tapos yung pairing code na yon is ilalagay nyo yun sa Shizuku. Pag nalagay nyo na yan, is pumunta lang kayo sa Shizuku and then Application Management. And makikita nyo doon yung A-Shell. I-turn on nyo lang yung A-Shell doon. Pagkatapos nyong i-turn on yung A-Shell, is magkakaroon kayo ng freedom para mag-set ng commands sa settings nyo or sa inyong cellphone. So, ang gagawin natin is babaguhin natin yung resolution ng cellphone nyo. Ibababa natin siya para mas bumilis or mas less lag. Pag nandito na kayo, i-type nyo lang yung WM size para ma-check nyo yung screen resolution nyo. Pagkatapos nyan is pumunta kayo sa resolution calculator. I-search nyo lang sa Google Chrome. And then, ilagay nyo lang doon yung chinek natin na screen resolution nyo. Pag linagay nyo na yan, lalabas dyan yung mga screen resolution na pwede nyong ilagay sa cellphone nyo. Pero, wag nyong gagawin na iaangat nyo yung screen resolution. Dapat ibaba nyo kasi possible na masira yung cellphone nyo pag inangat nyo yung resolution dahil mas iinit siya. So, dito sa scenario na to, kung makikita nyo, sobrang baba ng resolution. Pero may alternative dyan na resolution, which is, ayun yung ilalagay natin. WM size. Ay, bago pala natin to ilagay is, pumunta muna kayo sa security. Pagkatapos, yung mga password or fingerprint nyo, tanggalin nyo muna. Kasi possible na lumaki yung mga icons or di naman kaya yung buong UI nyo or yung user interface ng cellphone nyo. Pag na-turn off nyo na yan, balik na kayo sa A-Shell. Tapos lagay nyo ulit yung WM size and then lagay nyo is 576 times 1280. Yan. Pagtapos nyan is yung WM density naman. Ito naman sa density, depende sa inyo to. Pwedeng 220 or 260. Yan. Para lumiit yung UI kasi nga binago natin yung inyong resolution. Dito naman tayo sa set edit. Sa set edit is kailangan din natin ng A-Shell. So, punta lang kayo sa global table and then select lang kayo ng kahit ano dyan. Tapos, i-edit lang natin yung value. Yan. Kung nakikita nyo, hindi siya pumapayag kasi kailangan muna nating i-type yan sa A-Shell. Yung code na yan. So, para hindi na kayo mahirapan, ilalagay ko na lang sa description or sa comment. So, yan. Kunyari, nalagay nyo na yung A-Shell. Yan. Pag nalagay nyo na yung A-Shell, pwede na kayong mag-edit dun sa global table. Yan. Balik tayo sa set edit and then pwede na kayo mag-edit ng value. So, wag nyong gagalawin yan kung hindi nyo alam yung mga meaning ng mga codes na yan or commands na yan.
So, ito lang yung ilalagay nyo, yung tinatype ko. Ayan lang yung ilalagay nyo, yung window animation scale. Saka yung value niya is 0.0. And then, save changes. Tapos yung add new settings. Add new settings ulit kayo. And then, transition, animation, scale. Yan. Save changes. 0.0 ulit. Save changes ulit. Then, add new settings. And then, ito yung pinaka-last. Animator, duration, scale. Save changes. And then, yung value is 0.0 pa rin. Save changes. Yan. Pag nalagay nyo na yan, mapapansin nyo na bibilis yung response ng cellphone nyo. Bibilis yung pag-scroll, yung pag-tap, yung pag-touch, lahat bibilis. Kasi nabawasan or nawala yung animation. Tapos, add new settings ulit. And then, ito naman yung touches response. Papabilisin niya yung response ng cellphone nyo. So, ilalagay na lang natin tong mga command na to sa description or di naman kaya is ilalagay natin dito sa mismong video. Yan, touch pressure scale. And then, save changes. Tapos, yung value niya is 0.001. Save changes. Pagkatapos niyan is mapapansin nyo na ang bilis mag-render kapag kayo ay nag-i-scroll or nagsaswipe sa kahit anong application. Pagkatapos niyan is add new settings ulit. Yung debug dot HWUI render dot yan. And then sa value naman is SKIAGL. Yung ano naman yan, yung uses naman yan or yung effect naman yan is maganda yung pag-i-scroll nyo, mas better yung scrolling saka yung render ng inyong cellphone. And then dito naman tayo sa inyong sa background. Sa background naman tayo ng inyong cellphone. Kapag kasi yung cellphone nyo is maraming application na gumagana sa background, mas naglalag siya kasi pinaprocess yun ng inyong processor or ng CPU nyo. Yung mga notification nun, yung mga nangyayari sa application na yon kapag nasa background siya. So, etong commands na to is hindi niya inaalaw or mas binababaan niya yung mga background or yung mga application na nasa cellphone nyo. So, kapag linagay nyo tong commands na to, is mas less lag. So, mas less yung apps, mas less yung init, mas less yung lag. So, i-copy nyo lang to. Ilalagay ko na lang yung value niya saka yung kanyang commands dito sa mismong video. Kaya huwag kayong mag-i-skip kasi baka mamaya magkamali kayo ng linagay na value tapos possible masira yung cellphone nyo. Kaya huwag kayong skip ng skip. So, eto yung pinakamahalaga at pinaka-importante na huwag nyong babaguhin. Kapag alam nyo na yung refresh rate nyo is like 60 refresh rate lang. Huwag nyo siyang tataasan kasi possible na baka uminit or i-consider siya ng inyong cellphone tapos hindi na gumana yung cellphone nyo. Pero most of the time naman is hindi siya gumagana. Kapag kunyari yung cellphone nyo is nasa 60, refresh rate lang yung supported, hindi siya gumagana most of the time. Kaya ang gagawin nyo para gumana siya, ilagay nyo yung maximum ng refresh rate nyo. Yung sa akin, 90 refresh rate lang yung maximum. Yun yung linagay ko. So, ano ba yung epekto nito? Kapag linagay mo siya sa maximum,
yung cellphone mo is dun lang siya sa 90 refresh rate, hindi siya palipat-lipat. So, mas less lag kapag ganon, hindi palipat-lipat ng frame rate yung cellphone mo. Next naman is yung Greenify. Dito na natin magagamit yung Greenify. So, para makapag-add ka ng application sa Greenify is click mo lang yung plus button. And then, ikaw yung bahalang mamili kung ano sa tingin mo yung hindi mo naman madalas na ginagamit. Or yung application na gusto mo nagra-run sa background ng cellphone mo. And then, para ma-force stop lahat yan, in just one tap is i-allow mo lang siya sa accessibility. Pagkatapos niyan is one tap lang, mapo-force stop na yung mga application na linagay mo. So, yung mga application na to is yung mga naka-installed lang. Kung gusto mong ma-access yung mga system application, bilhin mo yung kanilang donation na package. Tapos, dito naman tayo sa nilalaro na game. Kung nakikita nyo, supported ako ng ultra at saka ng mga high and standard. Pero, yung nakaselect sa akin is yung lower version. Bakit nga ba? Kasi luma na tong cellphone na to. Dati is smooth pa to. Kasi nga magaan pa yung application at saka hindi pa siya nag-overheat. Pero syempre, sa katagalan is nag-overheat na to. Kaya naman, dinalagay ko lang siya sa lower version ng mga dinalaro ko. Para kahit papaano nakakasabay pa siya at hindi ako naglalag kapag may clash na nangyayari. So, pwede nyong ilagay yung super. Pero pagdating sa mga graphics or sa mga image quality, i-lower nyo lang or medium. Huwag nyong ipilit kung alam nyo na low budget lang or low devices lang yung cellphone nyo. Or di naman kaya is lumang-luma na yung cellphone nyo.